Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Wild Card. Nagsimula ang kwento sa isang club sa Las Vegas kung saan makikitang umiinom si Nick Wilde. Ilang sandali pa ay may isang babaeng pumasok na nagngangalang Doris na tila nakuha ang atensyon nito. Kasabay nito ay may isang lalaking dumating na nagngangalang Osgood, nakadate pala ni Doris at sa oras na iyon ay balak niyang mag-propose sa babae para pakasalan ito. Pagkatapos ay biglang lumapit si Nick na medyo maangas ang dating at hiniling kay Doris na sumayaw kasama niya. Nang kumprontahin siya ni Osgood ay hinila nito ang kanyang piluka na lalong nagpalala ng sitwasyon. At dahil hindi matiis ni Doris na masaktan si Osgood, hinila niya ito palabas para umiwas na lang sa gulo. Ngunit sinundan sila ni Nick sa labas at patuloy pa rin ang pang-aasar nito at sinabing kamukha niya si Mang Kanor. Ngunit sinabi ni Osgood kay Doris na kaya niyang labanan si Nick kahit matanda na siya ay lalabanan niya pa rin ito. Kaya biglang kinuha ni Osgood ang kanyang piluka kay Nick at binalaan siyang mag-ingat. Pagkatapos ay inatake niya ang pasaway na si Nick na ikinagulat at ikinatuwa naman ni Doris. Dahil dito, tumakbo palabas ng kotse si Doris at niyakap si Osgood. Tinawag niya pa itong Super Mang Kanor, ang kanyang hero. Sa ibang eksena, makikita ang isang babaeng iniwan sa harap ng ospital. Malubha ang mga sugat nito. Mabuti na lamang ay may doktor na lumabas para magpahangin at napansin siya. Tinulungan siya ng medical team at tinanong kung ano ang nangyari, pero ang tanging nasabi lamang niya ay ang pangalan ni Nick. Kinabukasan, nagising si Nick. Ang totoong trabaho ni Nick ay isang bodyguard sa Las Vegas na mayroong deadly skills, ngunit lulong siya sa pagsusugal, lalo na sa scatter. Sa mga oras na yon ay patungo ito sa kanyang trabaho. Samantala, isang binatang nagngangalang Cyrus ang dumating at hinanap si Nick. Sinabi ni Cyrus na gusto niyang kunin si Nick bilang tour guide habang siya ay nasa Las Vegas dahil nirekomenda siya ng kanyang kapitbahay. Pumayag naman si Nick na ihatid siya sa Vegas at bantayan siya habang nagsusugal. Dahil mahilig din si Cyrus sa pagsusugal, ipinaliwanag niya na kailangan niya ang proteksyon ni Nick para hindi siya bastusin dahil sa edad niya. Sa ibang eksena, nagkita sina Nick at Osgood. Dito ay malalaman natin na malapit pala silang magkaibigan at ang away nila kanina ay scripted lamang para ma-impress si Doris. Binayaran siya ni Osgood ng $500 at may bonus pang 500 dahil sa magandang pagkakaganap nito, pero ibinalik naman ni Nick ang bonus na ibinigay ni Osgood. Pagkatapos, pumunta si Nick sa isang diner at sinabi sa kanyang kaibigang waitress na si Roxy na kailangan niya ng $500,000 para umalis na sa Las Vegas at magretiro na sa Corsica. Samantala, ibinigay naman sa kanya ni Roxy ang mensahe mula sa isang babae na nagngangalang Holly. Sinabihan siya nito na gusto siyang makausap ni Holly na dating kasintahan ni Nick dahil may gusto itong hilingin sa kanya. Kaya agad naman siyang pumunta sa bahay ni Holly at pagpasok niya sa loob ng bahay ay nagulat siya nang makita ang babae na puno ng pasa sa mukha. Mabilis na nagtanong si Nick kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Holly at buong detalye niyang ikinuwento ang mga nangyari. Malalaman na noong nagpunta si Holly sa isang hotel, habang pauwi ay bigla siyang inaya ng isang grupo ng mga kalalakihan na magpunta sa isang party. Ngunit pagkarating sa lugar ay wala namang nagaganap na party at lumalabas na niloko lang pala siya ng mga ito. At wala na siyang nagawa pa nang pinagtulungan na siyang gawan ng masama ng mga nasabing kalalakihan. Pagkatapos paglaruan ay itinapon siya sa tapat ng isang hospital. Nakiusap naman si Holly kay Nick na alamin kung sino sila upang makapagsampa siya ng kaso sa mga ito. Ngunit sinabi ni Nick na mas mabuti kung sa alagad ng mga batas siya humingi ng tulong para sa kanyang problema. Dagdag pa nito na imposibleng mahanap ang mga taong gumawa nito sa kanya, lalo na sa Golden Nugget Hotel na puntahan ng mga masasamang tao. Lumalabas din na sinubukan na rin siyang i-recruit ng may-ari ng hotel na nagngangalang Baby, ngunit tumanggi lamang ito, kaya naman tinanggihan din ni Nick na tulungan si Holly at umalis na sa lugar. Pagka-uwi sa kanyang bahay,
Tila nakokonsensya siya sa kanyang mga nalaman kaya napilitan siyang pumunta sa Golden Nugget Hotel upang mag-imbestiga. At dahil maraming kaibigan si Nick sa lugar na iyon, ay sinubukan niyang lapitan ng mga ito. Ang isa sa mga ito ay si Melissa, isang housekeeper na nagtatrabaho sa nasabing hotel. Humingi siya ng ilang impormasyon at nalaman ni Nick na ang lalaking responsable sa pambubugbog kay Holly ay si Danny DeMarco, anak ng isang kinakatakutang gangster sa lungsod. Kaya naman palagi siyang binabantayan ng dalawang malalaki at nakakatakot na bodyguard. Binalaan niya si Nick na magdudulot lamang ng gulo si DeMarco sa kanya at dapat siyang lumayo sa lalaking ito. Matapos makuha ang mga impormasyon, tinawagan ni Nick si Holly at sinabi niyang wala siyang nakuhang impormasyon. Pero naramdaman ni Holly na may itinatago siya at idinagdag ang kwento tungkol sa kung paano siya binaboy ni DeMarco. Higit pa rito, alam niya kung paano i-pressure si Nick para gawin niya ang lahat ng gusto niya at dahil dito, pakiramdam ni Nick ay wala na siyang ibang pagpipilian. Pagsapit ng gabi, nagkita sila ni Cyrus at dinala niya ito sa iba't ibang kasino. Habang iniisip niya si Holly, dinala niya si Cyrus sa paborito niyang lugar. Sinubukan naman ni Cyrus na alamin ang tungkol sa buhay ni Nick pero hindi ito sumasagot. Habang naghihintay kay Cyrus sa gambling table, naalala ni Nick ang huling mga salita ni Holly na lalong gumulo at bumagabag sa isipan nito. Dahil dito ay iniwan niya si Cyrus sa kasino at nagtungo sa bahay ni Holly. Nang magkita sila, sinabi niya ang pangalan ng lalaki at ang kwarto kung saan naganap ang krimen. Pero agad na napagtanto ni Nick na hindi interesado si Holly sa pagdedemanda sa mga ito at ang gusto nito ay paghihiganti matapos ang paghihirap na dinanas niya. Ipinagtapat ni Holly na gusto niyang resbakan ni Nick ang mga lalaki at bigyan siya ng pagkakataong maghiganti kapag nagawa niya iyon. Pagkatapos, nagmaneho si Nick papunta sa Golden Nugget para harapin si DeMarco. Dito ay nagpakilala siya bilang kasosyo ni Baby. Pinapasok naman siya ng mga bodyguard ni DeMarco at dinala sa kwarto nito. Nang magkaharap sila, tinanong ni Nick si DeMarco tungkol kay Holly. Ngunit dahil likas ang kayabangan nito ay binastos niya pa ang pagkatao ni Nick at inalok niya ito ng pera. Ngunit sinabi ni Nick na hindi siya ganong klase ng tao at ipinakita niya ang kanyang credit card. Kalaunan, humingi si Nick ng permiso para umalis na pero sinabi ni DeMarco na hindi ito magiging madali. Dapat daw niya muna itong papurihan bago makalabas ng buhay. Nang tumanggi naman si Nick, inutusan ni DeMarco ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Nick. Dahil dito ay nagkaroon sila ng matinding labanan. Gamit ang kanyang credit card, ipinagtanggol ni Nick ang sarili at pinabagsak ang mga bodyguard. Subalit nang subukan siyang barilin ni DeMarco, mabilis siyang umilag at pinatumba ito. Pagkatapos ay tinalian niya silang lahat. Ilang sandali pa, tinawag niya si Holly na nagtanong naman kay DeMarco kung naalala niya pa ito. Nang kunin nito ang gunting, natakot si DeMarco at nag-alok ng $50,000 mula sa kanyang safe para huwag siyang saktan. Ibinigay ni Holly ang pera kay Nick, ngunit hindi ito naging sapat para sa kabayaran sa kanilang mga ginawa. Sinabihan niya ito na humingi ng tawad at sa sobrang takot na matanggal ang kanyang hotdog, nagmakaawa si DeMarco ng paulit-ulit. Sa huli ay pinatawad siya ni Holly at dinala ang pera sabay na umalis sa hotel. Habang nasa labas, sinabi ni Nick na kailangan nang umalis ni Holly sa lugar dahil siguradong ipapapatay sila ni DeMarco. Pagkatapos ay napagkasunduan nilang hatiin ang pera at naghiwalay na ang kanilang landas. At dahil sa dami ng pera na hawak niya, pumasok sa isip ni Nick na dumiretso sa kasino para magsugal. Pagkarating ay tumaya agad siya sa isang casino table. Nanalo siya sa unang round at dahil ito na ang kanyang huling gabi sa Vegas ay tumaya siya ng malaki at swerte naman siyang nanalo. Hanggang sa palaki ng palaki ang taya niya, ngunit sa kasamaang palad tapos na ang shift ng dealer kaya kinuha na niya ang kanyang mga chips. At tumigil na rin siya sa pagtaya. Naisipan niya munang uminom sa bar at doon ay nagkita sila ni Cyrus. Sinabi niya dito na sinuwerte siya at ramdam pa rin niya na suswertehin pa rin siya kaya bumalik siya sa mesa at pinatong ang lahat ng pera. Grabe ang sunod-sunod na pagkapanalo niya at umabot na rin ito ng $500,000. Sa mga oras na iyon ay pinapanood siya ni Cyrus at ng mga taong naroon.
Pagkatapos, nag-inuman sila ni Cyrus na nagtanong kung ano ang plano niya. Sabi ni Nick na magre-retiro na raw siya. Ngunit nang patungo na siya sa cashier para ipagpalit ang kanyang chips, bigla siyang kinabahan dahil parang kulang pa sa kanya ang $250,000. Sinabi niya na kung mananalo pa siya ay magiging sapat na iyon at hindi na siya babalik pa sa casino at tuluyan ng magre-retiro. Dito ay itinaya niya ang lahat ng kanyang chips kasama na rin ang $25,000 na ibinigay ni Holly. At nang ibinahagi na ang kanyang cards, dito ay dinaig siya ng dealer kaya lahat ng kanyang pera ay natalo. Dahil sa labis na kalungkutan, nag-inom si Nick hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising siya kasama si Cyrus na nagsabing tinulungan siya ng staff dahil sa tip nito. Pagkatapos, ipinagtapat ni Cyrus na isa siyang milyonaryo at gusto niyang matuto kay Nick kung paano maging matapang. Nag-alok pa ito ng trabaho sa kanya kapalit ng pagsasanay nito pero tumanggi si Nick. Samantala, nagtungo siya sa bar para uminom nang bigla namang dumating ang mga tauhan ni DeMarco para dakpin siya. Nagkaroon ng brutal na away sa bar. Ginamit ni Nick ang galit niya para durugin ng mga kalaban. Pagkatapos ay dumating ang pulisya para pigilan ang kaguluhan at dinala si Nick kay Baby, ang mafia boss ng Las Vegas. Dito ay sinabi ni Baby na nakatanggap siya ng reklamo mula kay DeMarco na nagsasabing pinasok ni Nick ang kanyang hotel room at sabay na hinampas siya ng baril at pinatay ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Dinala ni Baby si Nick sa isang silid kung saan nandoon din si DeMarco at sinabi ni Nick ang kanyang bersyon ng kwento na pinatay ni DeMarco ang sarili niyang mga tauhan nang umalis siya sa hotel. Upang patunayan ito, sinabi niya kay Baby na mayroong hiwa si DeMarco sa kanyang hotdog kung saan inutusan naman ni Baby si DeMarco na tanggalin ang kanyang pantalon upang pabulahanan ang mga sinasabi ni Nick, ngunit tumanggi siyang ipakita ito. Dahil dito, hindi na iwasang tumawa ng malakas ni Nick at Baby kaya umalis na lamang si DeMarco sa sobrang pagkapahiya. Lumalabas na matagal nang magkaibigan sina Baby at Nick, ngunit pinaalam niya dito na hindi niya na matutulungan si Nick sa mga susunod na mangyayari dahil siguradong hindi titigil si DeMarco hanggang sa makaganti ito. Sa ibang eksena, nagtungo si Nick sa diner nang lumapit naman si Cyrus sa kanya. Nagpasalamat ito sa lahat ng natutunan niya kay Nick. Biglang ibinigay ni Cyrus ang $500,000 na tseke at tiket papuntang Corsica na kanyang retirement plan. Sa di inaasahang pagkakataon, dumating naman ang mga tauhan ni DeMarco para patayin siya. Ngunit gumawa naman ng distraction si Cyrus sa pamamagitan ng pagkanta nito. Tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan, ba't adan. Napatingin ang lahat sa kanya at nagawa namang makatakas ni Nick sa isang iglap. Hinabol siya sa labas ng mga ito at inutusan ni DeMarco ang mga tauhan niya na hanapin siya saan man ito magpunta. Ngunit sa mga oras na yon ay nasa itaas lamang si Nick habang may hawak na kutsara at bread knife na kanyang sandata. Naisip ni Nick na hindi siya makakahanap ng kapayapaan hanggat hinahabol siya ni DeMarco kung kaya't nagdesisyon siya na labanan ng mga ito. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kamote. Kahit na armado pa sila ng baril ay hindi pa rin sila umubra kay Kalbo, kay Nick.
Sa huli ay natira na lamang si DeMarco. Pinartidahan niya pa ito, ngunit hindi pa rin ito nakatama hanggang sa tuluyan niya na itong tinapos. Sa pagtatapos ng pelikula, pilit na ibinigay ni Cyrus ang tseke at tiket na inaalok niya dito para makapagbagong buhay na si Nick. Sa huli ay hindi na tumanggi si Nick at pinasalamatan niya ito at sinabing isa siyang tunay na kaibigan. Sa huling eksena, makikita si Nick na nagmamaneho palabas ng Vegas para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang kalbo. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.